mga pangga. Kamusta? So, it's been a long time. Yan. So, matyaga-tyaga tayo. Ang sakit kasi ng dila ko. Nakagat ko ba and then nagkasingaw. So, reality talk tayo dito ngayon. Sa Hong Kong ngayon. So, share ko lang mga pagha. First time ko nag-work overseas yung sa labas ng bansa. Pero sa Pilipinas, aga ako nagsimula magtrabaho. So, trinay ko kasi yung feeling ba na before kasi sabi ko bakit yung mga OFW kahit na 1 cent lang yung pagitan na exchange rate, parang big deal sa kanila na sayang. So now I realize na sayang nga pala talaga kung nag-work ka dito sa ibang bansa and then maliit yung palitan and then in the next day malaki yung palitan. So manghihinayang ka. Ngayon ko lang na-realize na nga pala sayang. So since first time ko nga, diba? So ngayon dito sa Hong Kong, talagang malaki yung sahod, as in malaki compare sa ibang bansa or compare sa Philippines. Sobrang layo. Dito lang kasi is if first timer ka or ex-abroad ka na magpunta sa Hong Kong and masyado kang materialistic, yung kumbaga ay meron siyang ganun, meron siyang bago, meron siyang bag, meron siyang ganun, gusto ko yun ng ganun. O dito kaya mo siyang bilhin ng sahod mo, kaya mo siyang bilhin. Nakabili ka dito ng mga branded na bag, branded na damit, branded everything na hindi naman ganun kung titignan mo sa pera nila. 300 Hong Kong dollar, makakabili ka na ng branded na bag, branded na sapatos, 300. Pero isipin nyo, dito sa Hong Kong, weekly ang day off. Weekly. So kapag hindi ka marunong mag-budget, yung sahod mo na isang buwan, smeyo, kaya mo ubusin sa lahat ng day off. Example, kapag pupunta ka ng Central, sa Central kasi yung marami talagang Pinoy. Maraming Pinoy na nagdi-day off. Maraming Pinoy na doon pumupunta kasi maraming ang Pinoy. Then kasi sa Central, minuto may dumadaan naglalako. Magsi-CR ka, may madadaanan ka, nagtetenda, 20, 30, 50, ganun. 20-20, ganun. Kadalasan 20-20. So kapag i-convert na siya sa Philippine money, nasa mga 100 something like that. Eh kung maluho ka, pupunta ka sa mall, makakita ka ng 50, 80, 100. Lalo kapag bago kang sahod. Abot talaga ang sahod mo. Kaya sa mga first timer ha, tips ko lang. Sa mga first timer or ex-abroad na magpunta ng Hong Kong, na maluho, wag na kayo pupunta ng Hong Kong. Kasi wala kayong mapupundar. As in, honestly, sabi ko sa inyo ha, yung unang sahod ko pagdating dito sa Hong Kong, wala talaga natira. Honestly, wala talaga natira. Kasi pagpunta ko dito, after 1 week, pinag-off ako ng boss ko. So, tinanong niya ako kung, sabi niya pag-o-offin daw niya ako, ipapag-cash advance niya ako. Tinanong niya ako magkano. Sabi ko, sir, hindi ko alam kasi kung magkano, kasi hindi ko naman alam yung bilihin dito. So, pinag-cash advance niya ako ng 500 each KD. Yung 500 each KD na yun, pinag-cash ako yun sa loob ng isang buwan. Sa loob ng isang buwang day off ko. So, nung dumating ako dito, medyo malamig pa, so bumili ako ng mga damit. Sabi ni sir, bumili ka ng damit na panglamig. So bumili ako dun sa Chunwan Market. Tigay 20 lang yun, tigay 20. So ngayon, yung nagsada ko, akala ko kasi working dito yung GCash ng Pinas.
So, hindi siya working. So, yung phone ko, isa lang yung SIM. So, kailangan kong bumili ng panibagong phone para makagamit ako ng GCash. Pero honestly talaga mga pangga, wala talaga natitira sa first na sahod ko kasi nagbayad ako ng agency fee ko, agency 10% ko sa agency ko. Napadala ako sa Pinas, blah blah blah, whatever. So, yun natira, yun na yung pinagkasya ko for the next month na the day off ko. So, yun lang. So, dito din kasi mga pangga. Swerte ko kasi mabait yung amo ko. Yung isang kaibigan ko, nakasabay ko, hindi siya umabot ng isang buwan. 3 weeks lang siya, terminate na yung amo niya. So, maraming cases na ganon. Meron ding mga cases na wala pang isang oras, 30 minutes lang. So, tip ko lang sa inyo mga pangga, sa mga pupunta ng Hong Kong. Kung meron man kayong mga kaibigan na malapit lang sa tinitirahan nyo, o ka-building nyo, o nagtanong yung boss nyo, do you have friends here? Sabihin mo, yes sir, but, yes ma'am, but they are very far from here. Ganun. O mo sabihin na, yes ma'am, dito din sa building na to. Ay, ma-terminate kayo. Kasi iniiwasan nila yung yung mga sa atin yun, siraan ba, ganun. So, tip ko rin sa inyo, bakit tanong sa boss nyo na nangungutang baka sa bangko, wag na kayo sabi, yes boss, sa Pilipinas. No, sabihin nyo, hindi sir, hindi madam. Yan. Kasi, and then sa mga baguhan, i-ready talaga yung mga self nyo. Parang ako, alam nyo guys, every time na mag-day off ako, every time na pinag-off ako ng boss ko, tulad ngayon yung off ko is Thursday, walang kataw-tao, ako lang. And tignan nyo naman yung paligid ko, dito lumalayo, dito lang ako sa paligid namin kasi malapit lang ako, and then may tambayan naman. So bibili na lang ako ng pagkain ko, nagbabaon ako. So para tipid, kasi kung pupunta ako sa Central, ang layo-layo, so balikan na sa almost 45 Hong Kong dollars. So magkano na yun sa Philippine money? Almost 400 or 400 plus, parang ganun. So dito kasi kung marunong ka magtipid, makakaipon ka. Pero pag hindi ka talaga marunong magtipid, naku, hindi ka talaga makakaipon. And piliin mo talaga yung magiging kaibigan mo dito sa Hong Kong. Huwag kang sama ng sama kung kani-kanino, kasi kung hindi, hindi ka maiipon. Kapag barkada ka ng maluho, yung let's go here, let's go there, wala ka talagang maipon. Alam nyo, dito, yun nga sinasabi ko, every time na mag-day off ako or pinag-off ako ni sir, ni ma'am, nire-ready ko yung sarili ko pag uwi. Baka kasi pag uwi ko sabihin nilang pack all your things. So yeah, lagi ko talaga nire-ready yung sarili ko, pero alam ko naman na sana, hopefully, wag naman mangyari. Pero at least ready ka na. Kasi alam mo yung isang kaibigan namin, wala kasi yun sa tagal. Wala sa tagal kung gaano katagal nag-servisyo sa kanila, wala silang paki doon. Pag ayaw nila sa'yo, on the spot. I-terminate ka nila. Yung friend namin is 5 years siya sa employer niya. Pag uwi niya nung May 1, binigyan agad siya ng termination letter. Masakap, nagtrabaho ka, ang saya mo pag uwi mo, ganun. Basta yun na yung tip ko, every time na mag-off kayo, kahit gaano pa kabait yung amo nyo, yung employer nyo, i-ready nyo talaga yung sarili nyo. Kasi ako yun yung ginagawa ko every time na mag-off ako. I-ready ko talaga yung sarili ko mga pangga, kasi baka sabihin ni amo ko na pagdating na you pack all your things.
Kasi hindi naman natin kasi alam kung ano yung takbo ng isip nila, di ba? So, iba kasi sa kanila dito. Basta tip ko lang sa mga baguhan or sa mga ex-abroad na magpunta ng Hong Kong, kung maluho kayo, kung gusto niyo mang pumunta ng Hong Kong dahil malaki yung sahod, diyan pa lang sa Pinas, aralin nyo na yung sarili nyo na kontrolin. Kasi pag nandito kayo sa Hong Kong at hindi nyo pa nakokontrol yung sarili nyo sa bili dito, bili doon, kung bill mo ko, bill ako dyan, bili ako dito, gusto ko yan, gusto ko to, wala talaga kayo mapupunta, wala kayo maiipon. So yeah, yun lang yung usapan natin for today's video, mga pangga. Kasi nag-update lang ba, naisip ko lang mag-share kasi nga since natapos ko na yung aking provision month, pero pinagdadasal ko talaga no, provision month ko na sana wag ako ma-terminate. Diba? Kasi syempre may mga binabayaran pa tayo mga kautang-utangan sa Pilipinas, kasi hindi ka pa nakapagbayad, terminate ka na kagad. So and then sa mga pupunta ng Hong Kong, ayan, dasal-dasal lang mga pangga na sana katulad ko makuha kayo ng amo na mabait. Ayan, magpakabait din kayo. yun lang. So and then tips ko lang din, para go off kayo pag nandito na kayo sa Hong Kong, pag mag-day off kayo at meron naman kayong lugar na matatambayan na makakatipid kayo, doon na kayo, wag na kayo lumayo. Kasi yung view nandyan lang yan eh, pero yung gastos, yung pera pag naubos na, wala na, ubos na. So yeah, that's it for today's videos mga pangga, and see you soon. Bye. Thank you. Hopefully nakatulong yung tips ko sa inyo. Miss you all. Bye bye.